Kaibigan, kumakain ba kayo ng kamatis, tomatoes, lahat ng gusto nyo malaman tungkol sa kamatis, para sa senior, para sa lahat, pwede ba kumain? Mas healthy ba ang kamatis o ketchup? Actually, maganda ang mga sasabihin ko mamaya. Yung mga buto ba, pwede ba kainin? May side effect ba ang kamatis? Paano kinakain para ligtas? Okay, maganda po itong na-prepare ko para sa inyo. Unang-una, may pros tsaka may con. Ang kamatis, superfood siya talaga. Marami talagang mga antioxidant, maraming vitamins, maraming minerals. Pwede pang cancer, pang blood pressure, puso at diabetes. May tulong, sari-saring kamatis, tomato sauce, ketchup. Pero, unang tip, kailangan huhugasan maigi ang kamatis. Uulitin ko, kailangan huhugasan maigi kasi top 10 fruits or vegetable siya na may pesticide. Mabilis siya matamaan ng pesticide, kaya huhugasan maigi. Tignan nyo yung dami ng vitamina niya. Vitamin C niya, oh. Yan, oh, 1 cup. Marami naman yung 1 cup, oh. 24 milligrams. Almost 30 to 40% ng kailangan mo sa isang araw. Ganun kataas ang vitamin C niya. Vitamin A niya, sobra taas. Mas red ang kamatis, mas mapula, mas maraming vitamin A. Bihira yan. Bihira ang prutas na may vitamin A. Potassium, mataas din ang potassium niya. Tapos, meron siyang mga antioxidant na sobrang ganda. Lycopene. Lycopene, no, may pag-aaral. Iwas prostate cancer, iwas colon cancer. May beta-carotene pa. Ayan, no, iwas cancer, maganda rin sa mata. Ang cherry tomatoes, maganda rin. Maraming klaseng ng kamatis. Pero itong cherry tomatoes, mataas siya sa vitamin K, pwede pang buto. For bone health, arthritis, osteoporosis, para sa senior, maganda to. Okay, pwede kayo kumain ito, ha? Isama sa ulam. 8 benefits. Number 1, cancer prevention. Hindi pa naman malalaki yung pag-aaral, pero nakita na nila sa mga ilang pag-aaral, dahil sa vitamin C, dahil sa antioxidant niya, dahil sa lycopene, nakakababa ng prostate cancer. Sa mga lalaki, pwede ito. Prostate cancer din. Colon cancer din, nababawasan, ibang pag-aaral na naman. Yan, oh, maganda. Dahil nga sa lycopene. Ngayon, ang tanong, mas maganda ba kunin tong lycopene sa ketchup o sa kamatis? Diba? Ngayon, pag ketchup, mas maraming lycopene. Actually, ang ketchup, tomato sauce, ayon sa mga pag-aaral sa Amerika, 80% ng lycopene needs nila galing sa ketchup tomato sauce. Ang problema lang sa ketchup, mataas nga lycopene niya. Problema lang, maalat ang ketchup, matamis ang ketchup. So, high salt, high sugar ang ketchup. So, kung may diabetes, sakit sa puso, mas okay ka dito. Kamatis na lang, mas matabang. O, kahit mas mababa yung lycopene nito, pwede ka kumain ng maraming kamatis. Ketchup, hindi mo na pwede ubusin yung isang bote, di ba? Maha-high blood ka rin. So, konting ketchup pwede, pero yung kamatis tuloy pa rin. Number 2, okay? Number 1, cancer prevention. Number 2, pampababa ng blood pressure kasi nga high potassium siya. Di ba tinuturo ko sa inyo? Pagkaing mataas sa potassium, mababa sa sodium, nakakababa ng blood pressure. Binubukan niya widening effects of the arteries. Bilang internist cardiologist, linya ko po to. Kung gusto bumaba ang blood pressure, bawasan ng asin, sodium, damihan ang potassium foods. Ayan, no? High potassium, low sodium foods. So, 20% less risk of dying, no? On all causes. Napakaganda. Makakahaba pa ng buhay. Ang taas ng mga vitamin A, vitamin C, potassium ng kamatis. Sa puso, maganda ang kamatis dahil marami siyang fiber. Di ba? Fiber, very fibrous siya. Fiber, potassium, vitamin C, may choline, maganda sa puso. At bukod dito, meron pa siyang lakas na component, oh, folate. Alam niyo yung folate, pambuntis, di ba? Folate din nakakababa nitong masamang homocysteine level. Alam niyo ng mga cardiologist, basta homocysteine, masama yan.
nakaka-inflammation, nakaka-heart attack and stroke. So maraming folate na pagkain, bababa yung homocysteine, bababa yung C-reactive protein, ito yung mga masasama, mababawasan yung atake sa puso at stroke. Yung potassium din, maganda sa muscle, maganda rin sa buto. Ayan, no? Tomatoes para sa puso, maganda. Bababa itong inflammation, C-reactive protein. Number 4, maganda ang kamatis sa diabetes. Ito, type 2 diabetes ng matatanda, nagka-diabetes 30 and above. Pati yung mga type 1 diabetes, yung bagong panganak pa lang, baby pa lang, o 5 years old pa lang may diabetes na, pwede ang kamatis. Nakakababa ng blood sugar, maganda sa cholesterol, maganda sa insulin level. Ayan. Dahil high fiber siya at maraming antioxidant. Yan o, high fiber, kita nyo yung kamatis. Ang daming component o. Doc Lisa, pwede mo focus konti o. May lycopene siya, napakaganda. Meron siyang beta-carotene, napakaganda. Meron pa siya ibang antioxidant o, naringenin. Meron pa pambawas ng inflammation. Meron pa siyang chlorogenic acid. Napakaganda ng component niya. Number 5. Tinawag nila yung kamatis na laxative fruit, pampadumi. Kaya nagtataka kami minsan, makain kami sa isang spaghetti restaurant. Siyempre, in-order namin. Ano ba in-order mo, Doc Lisa? Maraming kamatis tomato sauce. Mabait yung waiter, kilala kami. Pinuno niya ng tomato sauce. Diba, ang sarap, ang daming tomato sauce na kain namin. Napapunta kami ng banyo ng maaga. Tawag pala sa kamatis, laxative fruit. Bakit? High fiber siya. Dahil high fiber siya, mapapadumi ka. Yan lang ang side effect niya. Pag nasobrahan, magtatay ka. Napakaganda sa mata. Pang senior ang kamatis. Para iwas katarata, iwas macular degeneration, iwas na hindi makakita sa gabi, kailangan mo to para sa mata siya talaga. Kung malabo mata, kumain maraming kamatis. Lycopene, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, meron siya lahat. Perfect sa mata. Gasan lang maigi, sabi ko, di ba? Healthy skin, mataas vitamin C, mataas ang collagen, iba nga nilalagay pa nga sa mukha, di ba? Kasi pag kulang ka sa mga vitamin C, kulang ka sa collagen, mas kukulubot ang mukha. Ayan, good for the skin. Okay, iwas sunburn, anti-aging sa mukha, pwede. Marami siyang vitamins and minerals, yung vitamin C, ang potassium, vitamin K sa buto, folate, di ba? Sinabi ko, magandang, ang dami niyang mga vitamins. Naturo ko na to kanina. Number 8, super ganda sa buntis at gusto magbuntis. Yung mga gusto magbuntis, kailangan na kayo kumain ng kamatis kasi meron siyang folate. Yung folate, natural yan, galing sa pagkain, ma-absorb na ng katawan. Pag buntis na, bibigyan kayo ng folic acid. Pero yung folic acid, synthetic yun Di ba? Ko-convert pa ng katawan yan. So maganda to. Sa gusto, good for women who want to become pregnant. Kumain na maraming kamatis para hindi maging abnormal yung baby, biglang mabuntis, lalo na sa first trimester. Pag kulang ka sa folate, magkakaroon ng nerve problem ang bata. Kamatis sa buntis, maraming paraan. Sliced tomato, tomato juice, sama sa ulam tayo with konting patis and asukal, di ba? Kamatis sa usawan. Health benefits of tomato, pinakita ko na sa inyo, prevents prostate cancer, sa mata, sa high blood, sa diabetes, sa balat. Ano side effects? Ito problema natin. Okay? May nag-allergy, bihira. Merong oral allergy syndrome. Marami daw nag-heartburn din. Kaya minsan pala pag kumakain na ako spaghetti na tomato sauce, parang makulo konti sa tiyan. Kasi acidic siya Acidic ang kamatis. May cause heartburn. May malic acid, citric acid. Baka tumami yung... Kaya pag may GERD, may heartburn, hinay-hinay sa kamatis. Siguro, kain mo na ng kanin. Kanin, isda, bago lagyan konting kamatis. Hindi rin pwede sobra. In short, masama rin pag sobra. Pag marami din kamatis, bukod sa mahapdi sa tiyan, sa iba, pwede rin magtae. Yan. Kaya huhugasan din maigi.
Ngayon, ito ang tanong nyo. Pwede ba kainin ng seeds? Ayan, ang daming seeds, di ba? Nakaka-appendix ba? Actually, hindi siya nakaka-appendix. May pag-aaral na yun, hindi siya nagkakos ng appendix. At yung seeds, pwede kainin, meron siyang, nandyan pala yung fiber. Fibrous yung seeds. Nandyan din yung vitamin C. Okay? Nandyan yung vitamin C, nandyan yung fiber. So, pwede kainin yung seeds. Mahirap rin naman tanggalin. Nandyan din yung ibang sustansya. Okay? Maraming paraan kumain ng kamatis. Many ways to prepare. Sana po nakalinaw itong video para mas kumain tayo ng kamatis. Ketchup paminsan-minsan, pero para sa akin, mas low sodium, mas low salt, low sugar itong kamatis natin. Salamat po.